Kabanata 1331, ang nakakatakot na kanang kamao. Pagkaalis nilang dalawa, hindi napigilan ni San na magtanong, Miss One Year, naisip mo na ba na masasaktan namin si Ling Yun at maging ang Tianian sect? Sa kakayahan ng aming pamilya Zhao, tiyak na hindi kami katugma sa sekta ng Tianian. Sulit ba itong gawin para kay Qin Yu? Ngumiti si One Year at sinabi, walang kinalaman ang bagay na ito sa pamilya. Kung gusto talaga ng sekta ng Tianian na ayusin ang score, hahanapin ko sila para linawin ito. What about you? Nagmamadaling tanong ni Asan, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong ayalay ang iyong buhay para sa Chinyo na iyon. Umiling si One Year at sinabing, napag-isipan ko na. Gusto kong umalis sa pamilya Zhao, pumunta sa Western Ridge, o sa Thunder Academy. Ang ilang taon na ito ay nagbigay daan sa akin na makita ng malinaw ang mga miyembro ng pamilya Zhao. Ayokong manatili doon ng mahabang panahon. Para kay One Year, ang pamilya Zhao ay naging isang malungkot na lugar. Ang lugar kung saan siya ipinanganak ay nagdala sa kanyang walang katapusang pag-ikot ng mga mata. Ito ang banal na rehiyon, isang lugar na iginagalang lamang ang lakas. Miss One Year? Ikaw? Gusto mo talagang umalis sa Zhao family? Sabi ni Asan sa nanginginig na boses, medyo malungkot ang kanyang mga mata. Bumantong hininga si One Year bilang pasasalamat at sinabing, napag-isipan ko na ito. Bago ko mabawi ang aking espiritual na kapangyarihan, naisip ko na ito ng maraming beses. What about me? Puno ng sakit ang mukha ni Asan. Ngumiti si One Year at sinabi, dapat kang magpatuloy sa pananatili sa pamilya Zhao. I want to stay by your side. Lalong malungkot si Asan. Umiling si One Year at sinabing, Silly, dapat mong malaman na imposible sa pagitan natin. Palagi kitang tinuring bilang isang kaibigan, isang napakabuting kaibigan. Lalong nadismaya si Asan. Nakatayo siya doon sa kawalan. Gusto niyang sundan si One Year, kahit alam niyang walang magiging resulta. Sa talento ni One Year, hindi magiging problema para sa kanya na sumali sa anumang sekta, kasama ang sikat na Thunder Academy. Gayunpaman, hindi kaya ni San. Wala siyang mga kwalipikasyon. Tuldok. Sa silid, bahagyang nakapikit si Qin Yu. Nasa kamay niya ang espiritong nagdadalisay ng mga damit. Ito ay isang magic tool na maaaring maprotektahan ang primordial spirit. May bulong-bulungan na mapoprotektahan nito ang isang buong lakas na pag-atake. Ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay masasabing walang kapantay. Halos walang sino man sa makapangyarihang kaharian ang makalusot sa kanyang depensa. Gayunpaman, hindi kaya ng primordial spirit. Kung may gumamit ng primordial spirit spell, tiyak na mamamatay si Qin Yu. Ang mga damit na nagpapadalisay sa kaluluwa. Umaasa ako sa iyo, sabi ni Qin Yu sa sarili. Pinlano niyang gamitin ang 3 araw na ito para pinuhin ang mga damit na nagpapadalisay ng kaluluwa para maiwasan ni Ling Yun ang paggamit ng primordial spirit spell. Bahagyang ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Ang mga thread ng liwanag ay lumutang mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at dahan-daang namuo sa hitsura ni Qin Yu. Sa sandaling ito, isang maliit na gintong figure ang primordial spirit ni Qin Yu. Sa sandaling ito ay kumikislap na may mahinang liwanag sa kadiliman. Ang maliit na gintong figure ay dahan-daang lumakad patungo sa mga damit na pang-espirito. Siya ay dumapo sa mga damit na pampidalisay ng espirito at nagsimulang sumanib sa mga damit na pampidalisay ng espirito. Ang pagpipino ng mga damit ng espirito ay napakasimple. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay upang ilagay ang isang layer ng baluti sa primordial espirito. Ang layer ng armor na ito ay nakakabit sa primordial spirit at maaaring maprotektahan ang buhay ng isang tao sa isang kritikal na antas. Ang damit na nagpapadalisay ng kaluluwa ay dahan-daang sumanib sa primordial spirit bago tuluyang dumaikit sa primordial spirit. Sa sandaling ito, kumalat na sa malapit ang balita ng labanan ni Qin Yu at Ling Yun. Maraming tao mula sa Yang City at sa paligid ng Yang City ang sumugod upang panoorin ang labanan. Young Master Ling, maraming tao ang gustong masaksihan ang labanan ninyong dalawa, sabi ng attendant sa malalim na boses. Labanan. Hindi napigilan ni Ling Yun ang mapangiti.
Maaari ba itong ituring na labanan sa pagitan niya at sa akin? Nandito ako para patayin siya, iyon lang. Nagmamadaling yumuko ang attendant at sinabing, pasensya na, may nasabi akong mali. Walang ibang sinabi si Ling Yon. Nakatayo siya sa tuktok ng mataas na gusali habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tahimik na nakatingin sa Yang City. Ang kanyang tirahan ay nasa gilid ng ilog. Nakatayo sa harap ng bintana, tanaw niya ang kanlurang Tagaytay sa tapat. Ang kanlurang Tagaytay, ang buong lishaw ay talagang nahahati sa 5 seksyon, sabi ni Ling Yon sa mahinang boses habang pinaikit ang kanyang mga mata. Yumuko ang attendant at sinabing, kung pag-uusapan, lahat ng ito ay dahil sa malaking ilog na ito sa harapan natin. Kung hindi dahil sa malaking ilog na ito, tiyak na nakapasok ang Sectmaster sa kanlurang Tagaytay noon at dinala ang kanlurang Tagaytay sa ating teritoryo. Oh! Tumaas ang kilay ni Ling Yon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang amo. Sinabi ng unang elder na si Qin Yu ay walang paraan para makatakas sa kanlurang Tagaytay dahil sa ilog sa kanyang harapan. Ano ang pinagmulan ng ilog na ito? Tanong ni Ling Yon. Yumuko ang attendant at sinabing, hindi rin ako sigurado. Sa madaling sabi, maraming pamamaraan ang ginamit ng Sectmaster noon ngunit hindi niya nagawang tumawid sa ilog na ito. Tao man, ibon, o hayop, wala ni isa sa kanila ang nakakalipad sa ibabaw ng ilog na ito. Higit pa rito, ang halaga ng paggamit ng teleportation formation ay masyadong mataas. Sa huli, maaari lang silang sumuko. Malamig na bumantong hininga si Ling Yon. Kapag naging pinuno ako ng sekta, tiyak na papatagan ko ang kanlurang Tagaytay at gagawing teritoryo ng may Tianian sect ang buong Lijo. Walang sinabi ang katulong, ngunit may bakas ng pangungutya sa kanyang puso. Sino ang pinuno ng sekta ng Tianien? Isang bagay na kahit siya ay hindi magawa, lalo na si Ling Yon. Tuldok. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. At sa wakas ay nagtagumpay si Qin Yu sa paglunok ng mga damit na nagpapadalisay ng espiritu. Ang mga butil ng primordial spirit ay bumalik sa kanyang orihinal na katawan. Dahan-daang iminulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, itong damit na nagpapadalisay ng espiritu. Wala akong nararamdaman. Noong una ay inakala niya na ang mga damit na nakakapagpadalisay ng espiritu ay magpaparamdam kay Qin Yu na medyo hindi komportable, ngunit ngayon, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na pakikipaglaban. Mabuti rin iyan, tumayo si Qin Yu at sinabi. Kung ganoon, wala akong dapat ipag-alala. Kung hindi gagamitin ni Ling Yon ang Disc Vision, kahit ang depensa ni Qin Yu ay hindi makakalusot. Lumipas ang isa pang araw. Malapit na ang araw ng pakikipaglaban kay Ling Yon. Nang gabing iyon, dumating sina Wanir at Asan sa silid ni Qin Yu. Young Master Qin, ang sugat sa iyong kamay. Pansamantalang tanong ni Wanir. Hinubad ni Qin Yu ang gasa sa kanyang kamay. Isang malabong madilim na gininto ang glow ang makikita sa kanyang kamay. Bagamat mayroon pa ring ilang mga pinsala, ang epekto ay hindi maganda. Walang problema. Bahagyang kinuyam ni Qin Yu ang kanyang kamao at malamig na sinabi. Mabuti naman. Ngumiti si Wanir. Pamulong si Asan, Qin Yu, hindi ko pa naiintindihan. Bakit nabali mo ang kanang kamay mo? Sumulyap si Qin Yu sa kanya at nakangiting sinabi, tingnan mo ang 2 kamay na ito. May mga pagbabago ba? Tiningnan silang mabuti ni Asan at sinabing, mukhang nagbago ng kaunti ang kulay, pero ano ang silbi? Nag-isip sandali si Qin Yu at sinabing, hindi ko maipaliwanag sa iyo. Kailangan mo lang malaman na ang kamao na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Hehe, Qin Yu? Hindi naman sa hindi ako naniniwala. It is just that this is too ridiculous. Asan waved his hand and said. Maaari kang maging mas malakas sa pamamagitan ng pagbali ng iyong sariling kamay. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong paraan ng paglilinang. Tinaas ni Qin Yu ang kanyang kilay at kalahating biro at kalahating seryosong sinabi, gusto mo bang subukan? Pinunasan din ni Asan ang kanyang kamao at sinabing, I really have the intention. Kabanata 1332, Pakikipaglaban kay Ling Yon. Asan, huwag kang magulo.
Nagmamadaling saway ni 1 year. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi mahalaga. Gusto ko lang subukan ang aking kanang kamay. Kung kahit si Asan ay hindi siya kayang talunin, hindi ko na kailangang labanan si Lingyon. Tila naramdaman ni 1 year na ang pangungusap na ito ay medyo makatwiran at umatras sa gilid. Si Asan naman, napahiya. Pinandilatan niya si Chinyu at sinabing, huwag mo akong maliitin. Noong nasa hanay ako ng bundok na iyon, ang aking espiritual na kapangyarihan ay pinigilan lamang. Iba na ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang gamitin ni Asan ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang lahat ng kapangyarihan ay natipon sa kanyang kamao. Wala kang espiritual na kapangyarihan. Hindi ako naniniwala kung gaano kakalakas. Pilit na umungol si Asan at saka kinuyam ang kanyang kamao at sinugod si Chinyu. Hindi siya pinabayaan ni Chinyu. Kinuyam niya ang kanyang kanang kamao, at isang maputlang gintong liwanag ang kumikislap. Sa ilalim ng sinag ng liwanag, itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay upang salubungin si Asan. Boom! Isa itong malaking banggaan. Sumabog ang hangin. Nagmamadaling gumawa ng hakbang si 1 year para protektahan ang In, kung sakaling mag-away silang dalawa at masira ang In. Pagkatapos ng malakas na tunog, napaatras si Asan, at diretsyong nabasag ang kalahati ng kamao niya. Damaloy ang dugo sa kanyang kamao, at mukhang kakilakilabot. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Mabilis na lumapit si Chinyu at nagtanong. Walang pakialam si Asan sa mga sugat niya. Tinitigan niya ang kamao ni Chinyu at nagulat na sinabi, paano? Paano ito posible? Walang espiritual na kapangyarihan sa iyong katawan. Tumango si Chinyu at sinabing, hindi. This is too ridiculous. Nanlaki ang mga mata ni Asan. Halatang hindi siya makapaniwala. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. 20% lang ng lakas niya ang ginamit niya sa suntok na iyon kanina lang. Kung ginamit niya ang buong lakas niya, namatay na sana si San. Siyempre, hindi sinabi ni Chinyu sa kanya. Kung hindi, siguradong mababaliw na siya. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng eksena ang mangyayari pagkatapos mabawi ang espiritual na kapangyarihan, napabuntong hininga si Chinyu. Napatingin siya sa kamao niya na kumikislap na may bahagyang ningning. Ito ay walang suporta ng espiritual na enerhiya. Buti na lang nabawi niya ang kanyang pisikal na katawan. Bukas, kailangan kong patayin kaagad si Lingyon, malamig na naisip ni Chinyu sa sarili. Sa mga kakayahan ni Lingyon, tiyak na mapapansin niya ang abnormalidad ni Chinyu. Sa sandaling nakatakas siya, wala nang magagawa si Chinyu sa kanya. Lingyon, huwag kang mag-alala. Papatayin kita sa unang pagkakataon bukas, naisip ni Chinyu sa sarili. Nagulat pa si Asan. May gusto siyang itanong, pero hinaila siya palabas ni 1 year. Young Master Chin, magpahinga ka na. Nagmamadaling umalis si 1 year pagkasabi nito. Bahagya siyang nag-alala. Mula sa palitan ng kamao ni na Chinyu at Asan, kahit na mas malakas si Chinyu kaysa kay Asan, hindi siya gaanong mas malakas. Sa ganoong lakas, hindi siya katapat ni Lingyon. Say! Bamantong hininga si 1 year sa kanyang puso. Maaari lamang siyang magdasal ng palihim na matalo ni Chinyu si Lingyon. Tuldok. Kinabukasan. Maagang bumangon si Chinyu at naghanda para hanapin si Lingyon. Mga ad ng Pop Future. Alam na ng lahat kung nasaan si Lingyon. Mas lalong naging desyerto ang tinutuluyan niya. Dahil sa kanyang pagdating ay kinilabutan ang lahat. Siyempre, may mga nagtago din sa dilim para panoorin ang laban. Ngayon ang takdang araw, malamig na sabi ni Lingyon habang nakatayo sa harap ng bintana. Kung hindi pa rin siya dumating, huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng patayan. Isang pahiwatig ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Lingyon. Ang kanyang batang mukha ay napuno ng isang bisyo na hindi katumbas ng kanyang edad. Sa kabilang banda, nagmamadali rin si Chinyu, 1 year, at ang iba pa. Habang nasa daan, walang tigil ang daldalan ni Asan habang si 1 year ay puno ng pag-aalala. Nang makitang palapit na sila ng palapit, sa wakas ay hindi napigilan ni 1 year na magsalita. Young Master Chin, may tiwala ka ba? Tanong ni 1 year.
Ngumiti si Chinyu at sinabing, 70% tiwala ako. Ang dahilan kung bakit hindi siya 100% kumpiyansa ay dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa labanan. Ito ay maaaring patayin siya sa isang welga o itigil ang labanan. Kahit ano paman, hindi natin siya hahayaang makatakas. Malamig na sabi ni Chinyu sa kanyang puso. Naglakad ang grupo ng tatlo patungo sa inn. Hindi nagtagal, lumitaw ang kanilang mga figure sa ibaba ng inn. Ang mga taong palihim na nagmamasid sa dilim ay mabilis na natuklasan si Chinyu. Ang taong iyon ay dapat si Chinyu, tama ba? Tama na yan. Walang nang ahas na lumapit sa lugar na ito nitong mga nakaraang araw. Sino pa ba yun maliban sa kanya? Mukhang ordinaryo ang taong ito. Paano siya mangangahas na sigawan ang Lingyon na iyon? Mga ad ng pop future. Sino ang dalawang tao sa tabi niya? Ang babaeng iyon ay tila ang babaeng iyon mula sa pamilya Zhao. May ituturing siyang napakasaya noon. Sa mataas na gusali, natural na napansin ni Lingyon si Chinyu. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. Nandito ka na, ang lakas ng loob mong sumama. Baka sa mukha ni Lingyon ang pagkabaliw. Young Master, mag-ingat, na nandito rin si Zhao Wan, paalala ng attendant sa kanya. Malamig na sinabi ni Lingyon, hindi ako naniniwala na maglalakas loob siyang gumawa ng hakbang laban sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, malakas na nanginginig si Lingyon at direktang binasag ang bintana. Tumalon siya pababa at lumapag sa harap ni Chinyu. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang kabaliwan sa mukha ni Lingyon ay naging mas matindi. Chinyu? Ang lakas ng loob mong sumama. Ang mga mata ni Lingyon ay dilat at puno ng kabaliwan. Walang ekspresyong sinabi ni Chinyu, nagbigay ako ng liham ng hamon sa iyo. Bakit hindi ako pupunta? Hahaha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lingyon ang pagtawa. Nag-issue ka ng letter of challenge sa akin. May qualifications ka ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nandito ako para patayin ka ngayon. Nanatiling tahimik si Chinyu. Bahagya niyang ikinuyom ang kanang kamao, handang umatake anumang oras. Pinaplano ba ninyong dalawa na tulungan siya? Sa sandaling ito, dama po ang tingin ni Lingyon kina Wanir at Asan. Tumawa si Wanir. Young Master Ling, nagbibiro ka. Tinasamahan lang namin siya. Pagkasabi nun, dinala ni Wanir si Asan sa gilid. Malamig na tiningnan ni Lingyon si Chinyu. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang buong katawan ay mabilis na umaagos. Sa dilim, hindi mabilang na mga tao ang lihim na nanunood sa labanang ito. Chinyu? Mamatay ka. Galit na dagandong ang pinakawalan ni Lingyon. Ang kanyang panloob na chi ay biglang tumaas. Sa kanyang estado ng ganap na tagumpay, binalak niyang ipakita kay Chinyu ang kanyang lakas. Si Chinyu ay naghihintay para sa pagkakataong ito. Pinaikit niya ang mga mata at itinaas ang kanang kamao. Ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan ay natipon sa kanyang kanang kamao at dumiretso sa mukha ni Lingyon. Ang suntok na ito ay napakabilis. Ito ay ang pagtitipon ng lahat ng espiritu ng pakikipaglaban ni Chinyu. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Lingyon. Ang makapangyarihang chi energy lang ay sapat na para basagin ang gwapong mukha ni Lingyon. Ang ekspresyon ni Lingyon ay lubhang nagbago. Isang matinding takot ang bumalot sa kanyang puso. Kabanata 1333, nabasag sa isang suntok. Ang suntok na iyon ay naglalaman ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Nadurog ito sa mukha ni Lingyon sa isang iglap. Bang! Ang suntok na ito ay tumama sa mukha ni Lingyon. Ang protective magical artifact na lumitaw sa mukha ni Lingyon ay hindi tumagal kahit kalahating segundo. Sa sandaling lumitaw ito ay nabasag. Ang kanyang mukha ay agad na nahati, at ang kanyang buong katawan ay bumaril ng daan-daang metro. Ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig sa yelo. Sa pagkakayugyug ng kanyang mga paa ay mabilis niya itong hinabol. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid dahil sa gulat. Anong nangyari ngayon lang? Bakit pinalipad si Lingyon sa isang segundo lang? Ikaw, malinaw ba ang nakikita mo? Paano lumipad pabalik si Lingyon sa isang iglap? Maaaring ito ay isang uri ng spell. Mayroon talagang kakaibang spell. Ganun lang talaga.
Ngayon lang ako nakakita ng kislap ng pula sa mukha ni Lingyon. Iyon siguro ang kulay ng spell. Halatang dugo iyon. Sa wakas, hindi na ito napigilan ng isang tao at hinugot ang pagiging bago ng emperador. Ang eksena ay ganap na tahimik. Sa totoo lang, naghihinala rin sila, pero ayaw nilang maniwala. Kung tutuusin, kilala si Lingyon bilang numero 1 henyo sa Southern Province. Paano siya mapalipad sa isang suntok? Lalong nabigla sina Wanir at Asan. Tinapin ni Wanir ang kanyang maliit na bibig at dilat ang kanyang magagandang mata. Kahit na siya ay ipinanganak sa isang malaking pamilya, hindi siya maaaring manatiling kalmado. Si Asan naman, nanginginig siya at hindi maiwasang makaramdam ng matinding takot. Kung talagang ginamit ni Chinyu ang kanyang buong lakas kagabi, hindi siya magiging mas mahusay kaysa kay Lingyon. Mabilis na hinabol ni Chinyu si Lingyon. Sa sandaling ito, si Lingyon ay nakahandusay na sa lupa na halos mamatay na. Ang kanyang buto sa mukha ay nabasag, at halos imposibleng sabihin kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, nakahabol pa rin siya ng hininga. Hindi man malakas ang boses niya ay malinaw sa pandinig. Tumingin si Chinyu kay Lingyon at malamig na sinabi, hindi masama, tulad ng inaasahan sa kayamanan ng sekta ng Tianian. Ang suntok na ito ay talagang hindi namatay. Huminga ng malalim si Lingyon. Sinubukan niyang bumangon, ngunit masyadong malala ang kanyang mga sugat. Sige, bibigyan kita ng isa pang suntok, malamig na sabi ni Chinyu. Tumigil ka. Sa sandaling ito, mabilis na naabutan ng tagasunod ni Lingyon. Tumayo siya sa harap ni Chinyu at malamig na sinabi, Chinyu, huminto ka ngayon. Si Lingyon ang unang disipulo ng elder. Kung papatayin mo siya, hindi ka pakakawala ng unang elder. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nakangising sinabi, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong patayin si Lingyon, ikaw na ang susunod. Dahil kailangan niyang gawin ito, maaari rin niyang alisin ang ugat ng problema upang hindi makaakit ng hindi kinakailangang gulo. Chinyu, kailangan mo ba talagang maging walang awa? Hindi ako naniniwala na talagang nangangahas kang patayin si Young Masterling, malamig na sabi ng attendant. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon maaari kang manood sa gilid ng masunurin. Nang si Chinyu ay maghahadjust ng isa pang suntok, hindi na ito napigilan ng attendant. Sumabog ang kanyang aura, at ang mga sinag ng sobrang ningning na liwanag ay namuo sa kanyang katawan. Ang bawat sinag ng liwanag ay bumulwak na parang bukal, aktwal na sumasanib sa espasyo. Sa susunod na segundo, hinailan ng liwanag na ito ang nakapalibot na espasyo, na naglalayong bitag si Chinyu. Petty tricks. Malamig na ngumuso si Chinyu, at tumugon lamang ng isang kamay na bakal. Si Chinyu ay walang anumang magagandang galaw, ngunit ang makapangyarihang banal na kapangyarihan at ang hindi masisirang katawan na iyon. Nagliwanag ang ginintoang liwanag ng kanyang kanang kamao, at ang walang katapusang divine power ay sumabog sa isang iglap, na nabasag ang spell ng tagasunod. Nahulog ang mga piraso ng espasyo, na nagsiwalat ng malalaking patak ng itim na kulay. Nagbago ang ekspresyon ng attendant, at mabilis siyang umatras. Lakas ng emperador ng langit at lupa. Nang marinig ang kanyang galit na dagindong, talagang may kapangyarihan na umaagos sa kanyang katawan mula sa langit at lupa. Tulad ng inaasahan sa isang tao mula sa Heavenly Cloud Sect, malamig na sabi ni Chinyu. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagpanik. Itinaas lang niya ang kanang kamay para hamarang sa harapan niya. Klang! Sa isang malinaw at malakas na tunog, ang Heaven and Earth Emperor Force ay bumangga sa kanang kamay ni Chinyu. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang puwersa ay agad na nawala. Sa kabilang banda, ang kanang kamay ni Chinyu ay talagang hindi nasira. Anong uri ng pisikal na katawan ito? Hindi nito pinansin ang mga spells ng isang makapangyarihang figure. Tumingin si Chinyu sa kanyang kanang kamay at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagmamayabang sa kanyang puso. Pagkatapos kong lumunin ng sapat na buhay chi, ang buong katawan ko ay magkakaroon ng ganitong uri ng pisikal na katawan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Bilang karagdagan sa kanyang iba't ibang mga diskarte sa paglilinang ng katawan, hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang pisikal na katawan ay hindi magagapi.
Ang makapangyarihang nasa himpapawid ay nakatingin kay Chinyu na kinakabahan. Siya ay lubos na nagkakasalungatan. Kung lumaban siya, hindi siya ang kalaban ni Chinyu. Kung tatakbo siya, tiyak na mamamatay si Lingyon. Sa oras na iyon, hindi rin siya binitawan ng unang elder. Sa halip na bumalik at mamatay, mas mabuti pang mamatay ako sa labanan. Pilit na umungol ang attendant at muling sumugod kay Chinyu. Malamig na tiningnan siya ni Chinyu bago kumislap ng liwanag ang kanyang kanang kamao. Sa susunod na segundo, dama po ang tingin ni Chinyu kay Lingyon. Gusto niyang baliwalain ang pag-atake ng attendant at patayin si Lingyon. Nakakatakot, masyadong nakakatakot. Ang mga tao sa paligid ay hindi nang ahas na paniwalaan ang eksenang ito. Ang dalawang makapangyarihang eksperto ay talagang walang magawa kay Chinyu. Ang pinakamahalaga, si Chinyu ay hindi umasa sa espiritual na enerhiya. Sa halip, panay ang tiwala niya sa kanyang pisikal na katawan. Ang ganoong pisikal na katawan ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa mga mabangis na hayop na iyon. Mula ngayon, ang pangalang Chinyu ay malamang na kumalat sa buong katimugang kontinente. Kabanata 1334, Pagpapakita ng unang elder. Alam ng lahat kung ano ang mangyayari kung mamatay si Lingyon. Walang alinlangan na mangangahulugan iyon ng galit ng sekta ng Tianian. Sino ang makatiis sa galit ng unang matanda? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Lingyon, habang ang katulong ay nababalisa na. Ang kanyang spell ay dama po sa likod ni Chinyu, nag-iwan ng mga butik ng dugo dito. Gayunpaman, hindi iyon sapat para masira ang kanyang pundasyon. Kinagat ng tagasunod ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang mga kamay, na para bang naghahanda siya ng isang top-tier spell. Daan-daang flower ghost slash. Ang tagasunod ay umungal, at isang malaking tagpi ng pulang dugo na mga bulaklak ang lumitaw sa kalangitan. Pinawi ng mga bulaklak ang langit at tinakpan ng araw, na nagmistulang pula ng dugo ang buong espasyo. Napakaganda nito. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa langit, medyo na-curious siya. 100 flower ghost slash, parang napakalakas na spell. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba, naisip ni Chinyu sa sarili. Hindi siya naglakas loob na maging pabaya at direktang pinaandar ang formula ng fighting word. Sa suporta ng fighting word formula, ang pisikal na katawan ni Chinyu ay naging mas malupit, at ang kanyang lakas ay tumaas din. 100 flower ghost slash. Parang narinig ko na ang pangalang ito, mahinang sabi ni Wanir sa gilid. Tila may bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit hindi niya maalala ang pamamaraang ito sa sandaling ito. 100 flower ghost slash. Ano nga ba? Bakit hindi ko maalala? Lalong naging balisa ang ekspresyon ni Wanir. Miss Wanir? What's wrong? Tanong ni Asan sa gilid. Hindi sumagot si Wanir. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mag-aaral ay naghihigpit na para bang may naalala siya. 100 flower ghost slash. Nako, spiritual spell iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Wanir. Nagmamadali niyang sinigawan si Chinyu, Young Master Chin, hindi mo dapat iangat ang iyong ulo at tumingin ng diretso sa bulaklak na iyon. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Ang kalangitan ay napuno ng pulang dugo ng mga bulaklak, at sa sandaling ito, sila ay talagang naging sunod-sunod na ulo ng multo. Tumangala si Chinyu sa eksenang ito. Biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon, at diretsong bumagsak ang kanyang katawan. 100 flower ghost slash. Sinasabi na ang spell na ito ay medyo katulad ng isang illusion spell. Isa itong spiritual attack. Tama. Kapag ang espiritu ay pinahirapan hanggang sa mamatay, ang pinakamasama, ang primordial na espiritu ay masisira, at ang pinakamasama, hindi na ito makakapaggising. Oo, ang isang segundo natin ay katumbas ng higit sa 10 minuto sa kanyang espiritual na mundo. Ang daang flower ghost slash ay tila isa sa mga nangungunang diskarte sa sekta ng Tianian. Napakahirap intindihin. Kahit si Lingyon, na kilala bilang isang henyo, ay hindi naiintindihan ang pamamaraang ito. Paano ito natutunan ng tagasunod na ito? Hehe. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang tagasunod na ito ay isang taong nakipag-away kasama ang pinuno ng sektang Tianian noon. Mga ad ng pop future.
Habang nag-uusap sila, ang mundo ni Chinyu ay naging langit na puno ng saber lights at sword shadows. Ito ay hindi isang tunay na pag-atake, ngunit ito ay isang malaking pagpapahirap sa isip. Ang ulo ng multo na iyon ay mukhang nakakatakot at napakapangit. Marami raw ang hindi makakalimutan nito matapos itong makita sa buong buhay nila. At ito rin ang isa sa asensya ng 100 Flower Ghost Slash. Umasa ito sa nakakatakot na eksena para basagin ang psikolohikal na depensa ng practitioner. Bilang karagdagan sa mga kasamang pagkislap ng mga espada at sable, sapat na iyon upang manatili ang mga tao dito. Gayunpaman, ang tanging nakakalungkot ay ang pamamaraang ito ay hindi gaanong epektibo sa Chinyu. Ang nakakatakot na mga multo na ulo ay mas mababa sa kakaibang berdeng mga nilalang sa ambon ng bundok. Sila ay hindi gaanong mahalaga. Sa puso ni Chinyu, matatag siyang naniniwala na ang kanyang katawan ay walang kapantay at ang mga saber na ito ay hindi makakapinsala sa kanyang katawan. Sa labas ng mundo, napatingin ang lahat kay Chinyu na nakahandusay sa lupa at bumantong hininga. Walang inaasahan na ang makakalaban ni Chinyu sa huli ay hindi si Lingyun, kundi ang kanyang tagasunod. Alam ng tagasunod na iyon na maaaring hindi siya katapat ni Chinyu, kaya mabilis siyang nakarating sa harap ni Lingyun at nagplanong gamitin ang pagkakataong ito para makatakas kasama si Lingyun. Pinuhat niya si Lingyun at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya, "Young Masterling, retreat tayo." Mga ad ng Pop Future. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang attendant ay biglang nakaramdam ng isang piercing sensation sa kanyang likod habang ang malamig na sensasyon ay umaatake sa kanya. Nag-iba ang ekspresyon ng attendant habang nagmamadaling lumingon. Ang tumugon sa kanya ay ang malabakal na kamao ni Chinyu. Boom! Maging si Lingyun ay hindi nakayanan ang kanyang kanang kamao, at ang tagapaglingkod na ito ay mas mahina. Sa isang suntok, sumabog ang kanyang ulo, kasama ang kanyang primordial spirit. Nang makita ito ng lahat, nagulat silang lahat. Paanong biglang nagising itong si Chinyu? Hindi kaya ngayon lang siya nagpapanggap. Tinipan ni Chinyu ang kanyang bangkay sa gilid at ninisyan, medyo kulang pa ang spell mo na ito. Tulad ng sinabi ni Chinyu, ang 100 Flowers Ghost Slash na kinokontrol ng attendant ay hindi kumpleto, kaya madali itong nasira ni Chinyu. Kahit na ito ay isang kumpletong daang bulaklak na Ghost Slash, hindi natakot si Chinyu. Hindi siya lumaki sa isang maharlikang pamilya. Sa halip, nakaranas siya ng hindi mabilang na mga paghihirap bago dumating sa banal na rehiyon. Matagal nang binuo ni Chinyu ang isang testamento na kasing lakas ng bakal sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa buhay. Pagkatapos, tumingin si Chinyu kay Lingyun. "Sige, ikaw na." Naglakad si Chinyu sa harap ni Lingyun. Ang kanyang kanang kamao ay kumikinang. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Chinyu sakaling sinamantala ng primordial spirit ni Lingyun ang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, nang akmang kikilos si Chinyu, isang liwanag ang kumislap sa pagitan ng mga kilay ni Lingyun. Isang figure ang lumutang. Isa itong napakatandang figure. Matangkad siya at may dignidad ang mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi ang master ni Lingyun, ang Grand Elder ng Heavenly Cloud Sect. Chapter 1335, Wala akong pakialam kung sino ka. Gaya ng inaasahan, bilang mahalagang henyo ng sekta ng Tianian, tiyak na magkakaroon si Lingyun ng ilang mga hakbang sa proteksyon. Sa pagtingin sa matandang figure sa kanyang harapan, pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at agad na nakita na ito ay pambihira. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong figure. Malamang na naglalaman ito ng napakalakas na lakas o may kakayahang alisin si Lingyun. Ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasang mamaatlas sa takot. Ang dakilang elder ng sekta ng Tianian ay isang tunay na mahalagang figure. Kahit na ang master ng isang lungsod ay mas mababa sa 1% sa kanya. Talagang natalo ka. Lalong nanlamig ang ekspresyon ng Grand Elder habang nakatingin kay Lingyun na nakahandusay sa lupa. Mabilis na lumingon ang kanyang tingin kay Chinyu. "Ikaw ang Chinyu na iyon," malamig na sabi ng Grand Elder. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi, "Pagbati, unang Elder." Bahagyang bumantong hininga ang unang Elder at sinabing, "How dare you?" Tinaktan mo ang isang Elder ng may Tianian sect,
pinugutan ang katawan ng tagapag-alaga na si Ren, at ngayon ay malubhang nasugatan ang aking minamahal na disipulo. Anong krimen ang dapat mong gawin? Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Magalang niyang sinabi, unang elder, ayokong masaktan sila, ni hindi ko gustong masaktan ang sekta ng Tianian. Kaya lang, pinipilit niyo ako ng husto kaya hindi na ako mabubuhay. Wala akong choice kundi ang lumaban. Sa puntong ito, sumulyap si Chinyu kay Lingyun at nagpatuloy, tungkol kay Lingyun, lumaban kami ng patas. Naglabas na ako ng hamon dati. Sa dinami-dami ng taong nanunood, hindi makikialam ang Grand Elder, tama ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Grand Elder. Nilaibot ng kanyang tingin ang paligid. As expected, maraming tao ang nanunood. Siyempre hindi ako makikialam. Ang pagkawala ni Lingyun ay ang pagkawala niya. Iyon ay dahil ang kanyang mga kasanayan ay mas mababa kaysa sa iba, malinaw na sabi ng Grand Elder. Bagamat sinabi niya iyon, gusto niyang hiwain si Chinyu sa 1,000 piraso sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa napakaraming tao, matagal na siyang kumilos para tanggalin si Chinyu. Ang unang elder ay talagang isang matinong tao, sabi ni Chinyu habang kinuyam niya ang kanyang mga kamay. Ayaw na ng unang elder na mag-aksaya pa ng oras kay Chinyu. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tahimik na sinabi, dahil natalo na si Lingyun, wala nang masasabi pa. Ikaw naman, maaalala kita pagkatapos mong manalo laban kay Lingyun. Napangiti si Chinyu. It's my honor. Huwag kang mag-alala, kukuha ako ng taong magbabalik kay Lingyun. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Chinyu patungo kay Lingyun. Ang dakilang elder ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Sa bagay, wala namang masyadong tao sa buong South Province na hindi natatakot sa kanya. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay si Chinyu, na puno ng paggalang sa nakalipas na segundo, ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ngayon. Naglakad siya sa harap ni Lingyun at sinuntok ang kanyang kanang kamao sa ulo ni Lingyun. Bam! Si Lingyun, na nawalan na ng kakayahang lumaban, ay sumabog ang ulo at espiritual na kahulugan sa suntok na ito. Hindi inaasahan ng dakilang elder na gagawin ito ni Chinyu. Tinitigan niya si Chinyu at natigilan ng kalahating segundo bago siya bumalik sa katinoan. Lalong natulala ang mga tao sa paligid niya. Pinatay ni Chinyu ang kanyang minamahal na disipulo sa harap ng dakilang elder. Pinipilit ba niya ang makalangit na sekta ng ulap? Tinapin ni Wanir ang bibig niya na parang hindi makapaniwala sa lahat. Si Asan naman, nanginginig siya sa takot. Ilang araw na niyang kasama si Chinyu at naisip niya na naiintindihan niya si Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto niya na si Chinyu ay mas malupit kaysa sa inaakala niya. Ikaw, nililigawan mo ba si kamatayan? Pilit na sigaw ng dakilang elder. Ang dagandong na ito ay yumanig sa buong lugar at hindi mabilang na mga tao sa paligid niya ang sumabog. Gumisi si Chinyu. Idiot, sa tingin mo ba ay pakakawalan ko siya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Lingyun ay karapat-dapat na mamatay. Dahil naglakas loob siyang tanggapin ang hamon, dapat siyang handa na mamatay. Sumabog na parang kulog ang dagandong ng unang elder. Ang mga madilim na ulap sa kalangitan ay nagkalat sa sandaling ito. Munting bastard, gusto kong mamatay ka. Biglang iniunat ng unang elder ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Chinyu. Gayunpaman, si Chinyu ay natural na hindi isang taong naghihintay na mamatay. Kinuyam niya ang kanyang kanang kamao at talagang nilayon niyang salubungin ng puwersa ang puwersa. Klang! Ito ay malinaw na isang multo, ngunit ito ay may laman. Nagbanggaan ang dalawang kamay, at isang nakakatakot na puwersa ang sumabog at mabilis na tumangay sa lahat ng direksyon. Napaatras si Chinyu ng ilang hakbang, at nagkaroon ng bitik sa kanyang kamao. Tulad ng inaasahan sa unang elder ng Heavenly Cloud Sect. Ang multo ay may ganoong kakayahan, malamig na sabi ni Chinyu. Tila alam ng anino na walang pagkakataon na patayin si Chinyu now. Nakatingin lang ito kay Chinyu na malamig at walang awa na sinabi, mula ngayon, gusto ng Heavenly Cloud Sect ang buhay mo. Hindi ba't ang sekta ng Heavenly Cloud ay palaging gusto ang aking buhay? Maghihintay ako dito.
Kung mayroon kang kakayahan, pagkatapos ay halika, sabi ni Chin Yu na may malamig na ngiti. Hindi na nagsalita pa ang Grand Elder. Ano man ang sinabi niya ngayon ay walang saysay at tila mapatla at walang kapangyarihan. Unti-unting naglaho ang kanyang anino hanggang sa mawala ito ng walang bakas. Tianyan Sect, ang tirahan ng Great Elder. Ang dakilang elder, na bahagyang nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang alon ng enerhiya ang agad na nagmula sa kanyang katawan. Ang mga tao sa paligid ay nagkahiwa-hiwalay. Great Elder? Ano? Anong nangyari sa iyo? May gumapang at mabilis na naglakad. Ang dakilang elder ay nakatikom ang kanyang mga ngipin at naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi sa mahinang boses, patay na si Ling Yun. Ano? Nagulat ang lahat. Si Ling Yun, ay patay na. Sino ang may lakas ng loob na pumatay ng miyembro ng Our Heavenly Cloud Sect? Siya ang numero 1 tao sa mga nakababatang henerasyon ng ating Heavenly Cloud Sect. Kahit ang Sect Master ay itinuturing siyang isang kayamanan. Sino ang pumatay sa kanya? Pinaikit ng dakilang elder ang kanyang mga mata at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, Chin Yu. Dapat kitang patayin. Kabanata 1336. Pinatay ni Chin Yu si Ling Yun sa harap ng Great Elder. Ito ay hindi lamang isang pagkawala para sa Heavenly Cloud Sect, ngunit isa rin itong kahihiyan para sa kanila. Bilang tunay na Panginoon ng Southern Province, hindi pa sila nakaranas ng ganitong kahihiyan. Unti-unting nawala ang anino, ngunit walang nang ahas na lumapit dito. Ang lahat ay natatakot na masangkot kay Chin Yu at mag-imbite ng paghihiganti mula sa sekta ng Heavenly Cloud. Alam ng lahat na mula ngayon, ang pangalan ni Chin Yu ay hindi lamang sisikat sa Southern Province, ngunit siya rin ay may blacklist ng Heavenly Cloud Sect. Natatakot ako na ang batang ito ay hindi na makasulong sa hinaharap, na isip ng isang tao sa kanyang sarili. Dahan-dahan silang umatras at hindi na naglakas loob na manatili pa. Ilang sandali pa, mabilis na lumakad si One Year, na nakabalik na sa katinoan. Young Master Chin, ikaw ba? Nasasaktan ka ba? Pansamantalang tanong ni One Year. Umiling si Chin Yu at sumagot, hindi. Ang labanan na ito ay mas madali kaysa sa inaasahan. Walang sino man ang umasa na si Ling Yun ay papatayin ng ganoon kadali. Bilang numero 1 henyo ng katimugang lalawigan, namatay siya sa paraang naagrabyado. Ads by Pop Future. Naghanda siya ng hindi mabilang na mga spell ngunit napatay siya ng 2 suntok bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong makakilos. Bahala na ang pagiging sikat sa banal na rehiyon, malamang ay mapako siya sa haligi ng kahihiyan kung makikipagkompetensya siya sa mga elite ng mundo. Miss One Year, layuan mo ako. Kung hindi, madaling magalit, sabi ni Chin Yu. Ngumiti si One Year at sinabing, wala akong pakialam. Anyway, plano kong umalis sa South Province. Umalis sa sekta ng Tianyin. Kung gayon saan ka pupunta? Nagulat na sabi ni Chin Yu. Sinabi ni One Year, hindi ko pa naiisip. Malamang napipiliin ko ang Thunder Courtyard. Thunder Courtyard, bulong ni Chin Yu sa mahinang boses. Alam niya ang lugar na ito. Wala ito sa gitna ng Li Prefecture, ngunit sa timog silangan na sulok. Ito rin ang pinakanatatanging lugar sa buong Li Prefecture. Ito ay malinaw na isang akademya, ngunit sinakop nito ang posisyon ng buong prefecture. Young Master Chin, bakit hindi ka sumama sa akin sa Thunder Academy? Hanggat pupunta ka sa Thunder Academy, walang magagawa ang Heavenly Cloud Sect sa iyo, mungkahi ni One Year. Natahimik sandali si Chin Yu. Ang Thunder Academy ay talagang isang magandang lugar na puntahan. Ang tanging awa ay ang Chin Yu ay walang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan sa sandaling ito, kaya maaaring hindi siya tanggapin ng Thunder Academy. Tila nakita ni One Year ang iniisip ni Chin Yu. Ngumiti siya at sinabing, Young Master Chin, pinatay mo si Ling Yun. Ito ay isang paraan para makapasok. Tungkol naman sa problema sa iyong espiritual na enerhiya, ito ay dahil lang sa nalasan ka ng Twilight Chi. Hindi tulad ng hindi na ito malulunasan. Napabuntong hininga si Chin Yu at sinabing, medyo kakaiba ang mga sintomas ko. Hindi maniniwala ang Thunder Academy. Ads by Pop Future.
Kung hindi dahil sa espesyal na katangian ng mga sintomas, hindi nila masasaktan ang makalangit na sekta ng ulap. Sige. Walang ibang sinabi si Wanir nang makita niya ito. Yang Master Chin, medyo curious ako. Malinaw na nanalo ka laban kay Lingyon. Bakit kailangan mo siyang patayin? Tanong ni Wanir na may pagdududa. Malamig na sinabi ni Chinyu, dahil karapat-dapat siyang mamatay. Pinatay niya ang kaibigan ko, kaya dapat ilibing ko siya kasama ko. Kung may pagkakataon, gusto kong ilibing kasama ko ang buong sekta ng Tianian. Bahagyang nagulat si Wanir nang marinig niya ito, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Mabilis na kumalat ang bagay na ito sa buong katimugang lalawigan. Kumalat na parang pakpak ang balita. Habang ang lahat ay namangha sa mga kakayahan ni Chinyu, hindi nila maiwasang asarin si Lingyon. Ang numero 1 henyo ng Southern Province ay napatay ng 2 suntok at hindi man lang lumaban. What a joke! Haha, nagagalit ako kapag nakikita ko ang itsura ni Lingyon. Bata pa siya pero may bisyo na personalidad. Alam kong hindi maganda ang magiging wakas niya. Serves him right. Tiyak na nakatagpo na siya ng mahigpit na kalaban sa pagkakataong ito, tama. Hindi takot magsuot ng sapatos ang taong walang suot na paa. Ang reputasyon ng sekta ng Tianian ay ganap na nasira. Ang buong sekta ay nababalot ng kakaibang kapaligiran. Sa isang partikular na silid ng pagsasanay sa sekta ng Tianian. Si Dizun ay nakakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang puso. Maging ang mukha niya ay hindi maiwasang mapangiti. Ads by Pop Future. Tulad ng inaasahan ng aking Panginoon. Napatay niya talaga si Lingyon sa pamamagitan ng 2 suntok. Mahinang ungol ni Dizun. Nais niyang sabihin sa lahat ang tungkol sa relasyon nila ni Chinyu. Gayunpaman, ito ay ang sekta ng Tianian pagkatapos ng lahat. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ang pakiramdam na may gustong sabihin ngunit hindi magawa ay masyadong hindi mabata. Sa sandaling ito, pumasok si Kuya Bai mula sa labas. Nang makita si Elder Bai, si Dizun ay nagmamadaling tumayo at sinabi, pagbati, Master. Bahagyang tumango si Elder Bai. Mahina niyang sinabi, dapat narinig mo na ang balita ng pagkamatay ni Lingyon, tama ba? Magiliw na sumagot si Dizun, mahirap na hindi marinig ito. Sai, ito ay talagang isang malungkot na balita. Bagamat sinabi niya iyon ay labis siyang natuwa sa kanyang puso. Bahagyang tumango si Elder Bai at malamig na sumangot. Hindi ko inaasahan na magiging matapang si Chinyu para patayin si Lingyon sa harap ng unang Elder. Galing. Hindi napigilan ni Dizun na mabigla. Anong sabi mo? Kumunat ang noo ni Elder Bai. Mabilis na binago ni Dizun ang kanyang mga salita. Sabi ko, ang yabang. Mamantong hininga si Elder Bai at nagpatuloy, hindi ito masamang balita para sa amin. Kapag namatay siya, maaari kang pumalit. Ikinumpas ni Dizun ang kanyang kamay. I don't dare. Walang dapat ikatakot, nakangiting sabi ni Elder Bai. Kung ikaw ang pumalit, maaari din akong magpalamon sa iyong kaluwalhatian. Habang nagsasalita siya, biglang pumasok ang isang alagad mula sa labas. Elder Bai, inimbitahan ka ng sect master sa assembly hall para sa isang pulong. Yumuko ang disipulo at sinabi. Hinaplos ni Elder Bai ang kanyang balbas at sinabing, sige, naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Pagkaalis ng disipulo, sumulyap si Elder Bai kay Dizun at ngumiti, dumating na ang pagkakataon. Kabanata 1337, kilala sa buong mundo. Nagmamadaling sinabi ni Dizun, Elder Bai, kung mayroon kang anumang mahalagang balita, dapat mong sabihin sa akin. Huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Elder Bai. Sa assembly hall, may mahabang mesa. Ang sect master, na matagal nang hindi nagpakita, ay nakaupo sa tapat ng mahabang mesa. Bukod sa sect master, dumating din ang deputy sect master, elder, at executive elders. May nakita pa silang ilang guest elder. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kahalaga ang sect master sa bagay na ito. Mabilis na naglakad si Elder Bai at umupo sa kanyang upuan. Ang unang elder ay umupo sa gilid ng sect master, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at galit.
Ang Sectmaster ay mukhang isang matangkad at gwapong binata, ngunit alam ng lahat na naruroon na siya ay daan-daang taong gulang na, at ang kanyang lakas ay hindi maarak. Maraming taon na ang nakalilipas, pinangunahan niya ang kanyang mga alagad na sakupin ang isang malaking teritoryo. Bagamat nagretiro na siya, ang kanyang lakas ay naging mas malakas at misteryoso. Leader ng sekta, si Ling Yun ang pinakamamahal kong disipulo. Ngayon, napatay siya ng 2 suntok sa harapan ko. Dapat na may katapusan na ang bagay na ito. Galit na sabi ng dakilang elder. Sa buong sekta, marahil ang dakilang elder lamang ang nang-ahas na magsalita sa pinuno ng sekta ng ganito. Ang dahilan ay dahil siya ay isang merito na opisyal ng sekta ng Tianian. Ang malamig na tingin ng Sectmaster ay tumama sa lahat ng naruroon. Sinabi niya sa malalim na boses, patayin si Ling Yun at hintayin na sampilan ni Yun ang mukha ng ating sekta ng Tianian. Ito ay tungkol sa mukha ng ating sekta ng Tianian. Kung hindi natin ito haharapin ng maayos, sino ang matatakot sa ating Tianian sect? Tama. Kailangang mamatay ang Qin Yun na iyon, sabi ng isang matanda sa tabi niya. Ang gayong mayabang na tao ay dapat na patayin sa publiko. Dapat isaalang-alang ang pagkamatay ni Ling Yun. Nagdadaldala ng lahat habang ipinapahayag nila ang kanilang mga iniisip. Sa sandaling ito, malamig na sinabi ng Sectmaster, mas inaalala ko kung sino itong Chinyo kaysa sa paghihiganti. Halos lahat ay bumaling ang tingin kay Kuya Bai. Mabilis na tumayo si Elder Bai at ikinwento ang buong kwento. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Bai, ang Sectmaster ay hindi nagsalita ng mahabang panahon. Kumatok siya sa mesa, at ang tunog ng dada ay parang isang katok sa puso ng lahat na nagpapanginig sa kanila. Mayroon siyang ganoong kultibasyon sa murang edad, bakit hindi mo siya inimbitahan sa iyong sekta? Sa halip, gusto mo siyang masaktan. Malamig na tanong ng Sectmaster. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Elder Bai. Parang gusto niya siyang panagutin. Sectmaster, abnormal lang ang katawan niya. Hindi niya kayang mag-cultivate. Walang magandang kinabukasan ang ganitong klase ng tao, at hindi na kailangan pang alagaan siya, nagmamadaling paliwanag ni Kuya Bai. Malamig na tanong ng Sectmaster, paano mo malalaman na hindi siya nalasan ng Twilight Chi? Kung hindi siya makapag-cultivate dahil sa Twilight Chi, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Elder Bai, at patuloy na tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Akala niya noon ay ito na ang pagkakataon niya, ngunit ngayon ay parang isang kalamidad para sa kanya. Kung ito ay dahil sa Twilight Chi, ibig sabihin hindi lang natin nalampasan ang isang walang katulad na henyo, nasaktan pa natin siya. Lalong lumalamig ang mga salita ng Sectmaster, at maging ang mga matatanda ay hindi maiwasang kiligin. Hindi. Imposible. Ganap na imposible. Napuno ng pawis ang noo ni Kuya Bai habang nilunok niya ang kanyang laway. Gayunpaman, sa sandaling ito, malamig na sinabi ng unang elder, nakita ko si Chinyu kasama si Zhao Wanir mula sa pamilya Zhao. Sa pagkakaalam ko, si Zhao Wanir ay nalasan ng Twilight Chi. Nagkataon lang, malamang nagkataon lang. Sabi ni Elder Bai na may pagtataka sa ekspresyon. Nagkataon lang. Kung ang Chinyu na ito ay hindi nalasan ng Twilight Chi, bakit siya mananatili kay Zhao Wanir? Malamig na sabi ng unang elder. Ikaw ang pasimuno. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana namatay ang alagad ko. Hindi nawala ng mukha ang sektang Heavenly Cloud dahil dito. Sumampa si Elder Bai sa upuan at sinabi sa nanginginig na boses, Sectmaster, ito. Ito ay ganap na imposible. How dare you quibble? Galit na sigaw ng dakilang elder. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao na para bang anumang oras ay gagawa siya ng hakbang. Sa oras na ito, ikinaway ng Sectmaster ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, kalimutan mo na ito. Huwag magmadali bago linawin ang usapin. Sa puntong ito, ang Sectmaster ay tumingin kay Elder Bai at sinabing walang pakialam, gayunpaman, ang bagay na ito ay may kinalaman sa iyo. Upang makabawi sa Great Elder, ibigay ang iyong bagong disipulo sa Great Elder. Bagong alagad. Dizun. Pagkatapos maglibot-libot, ang unang matanda ay talagang ginagawa ito para kay Dizun. Sectmaster,
Si Dizun ang huli kong disipulo. Hindi ko siya maibibigay sa iba, hindi sinasadyang sabi ni Elder Bai. Sa sandaling ito, hinampas ng unang elder ang mesa at malamig na sinabi, ang talento ni Dizun ay hindi mas mababa kaysa kay Lingyon. Siya lamang ang makakabawi. Higit pa rito, sa iyong kakayahan, karapat-dapat ka ba sa gayong henyo? Ibinuka ni Elder Bai ang kanyang bibig. Alam niyang walang puwang para sa negosasyon sa usaping ito. Elder Bai, mas mabuting ipagdasal mo na si Chinyu ay hindi mawala ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya dahil sa Twilight Chi Poison. Kung hindi ito kasing simple ng pagkawala ng isang disipulo, malamig na sabi ng dakilang elder. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nangangahulugan ng dakilang elder, ngunit kumakatawan din sa sect master. Nang matapos ang pulong, namutla ang mukha ni Kuya Bai, na para bang nawalan siya ng mga magulang. Alam niya na kung talagang nawala ng espiritual na kapangyarihan si Chinyu dahil sa Twilight Chi Poison, malamang na makikipagnegosasyon sa kanya ang Heavenly Cloud Sect para makuha si Chinyu. Para sa kanyang sarili, malaki ang posibilidad na siya ang magiging kondisyon para sa negosasyon at ibigay siya kay Chinyu. Talagang hindi ako papayag na mangyari ang ganoong bagay. Masungit ang mukha ni Elder Bai. Naningkit ang kanyang mga mata habang hindi mabilang ang mga iniisip sa kanyang isipan. May isang paraan lang ngayon, at iyon ay ang pag-ibayuhin ang hidwaan sa pagitan ng Heavenly Cloud Sect at Chinyu. Malamig na sabi ni Elder Bai. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng hindi pagkakasundo sa hidwaan ng dalawa ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mukha ni Kuya Bai bago siya tumawa ng malamig. Panipituldok, panipituldok. Ang balita ng pagpatay ni Chinyu kay Lingyon ay matagal nang kumalat. Ang buong Yang City ay nanginginig. Natakot sila na ang sekta ng Tianyan ay puksain ang buong Yang City sa sobrang galit. Habang naglalakad si Chinyu sa mga lansangan ng Yang City, lahat ay tumingin kay Chinyu nang may galit. Puntong hininga, mukhang hindi na tayo makakatagal dito, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Si Wanir, na nasa gilid, ay tumango at nagsabi, hindi mo sila masisisi. Wala silang kakayahang labanan ang sekta ng Tianyan sa simula. Tama, pagsang-ayon ni Chinyu. Pagkatapos kalkulahin ang oras na talaga para bumalik. Saan mo balak pumunta, Young Master Chin? Tanong ni Wanir. Taglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, bumalik tayo sa Gu City. Wala akong ibang mapupuntahan maliban doon. Kabanata 1338, Templo ng Walang Kapalaran 1. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Wanir, bakit hindi ka bumalik sa pamilya Zhao kasama ko? Bakit ako pupunta sa Zhao family? Umiling si Chinyu. Ngumiti si Wanir at sinabing, siguro maaari kong hilingin sa kanila na tulungan akong mahanap ang chi ng buhay. Sa tingin mo, posible ba ito? Umiling si Chinyu at sinabing, kung mahahanap nila ang chi ng buhay, kakailanganin ka ba nilang dumaan sa napakaraming problema para makarating sa Yang City? Tila naisip ni Wanir na may katuturan ang sinabi niya, kaya tumigil siya sa pagpipilit. By the way, alam mo ba kung saan may channel para sa Life Chi? Tanong ni Chinyu. Umiling si Wanir at sinabing, sa kasamaang palad, ang alam ko ngayon ay Yang City lang. Bueno, kung may anumang balita sa hinaharap, mangyaring sabihin sa akin, kinumpas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi. Siyempre, sumang-ayon din si Wanir. Sa sandaling ito, si Asan sa gilid ay nagmungkahi, bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito para hayagang kumuha ng puwersa ng buhay? Tama. Sa kasalukuyang impluwensya mo, dapat handa kang magkaroon ng mga tao na mamuhunan sa iyo, tama. Sinabi rin ni Wanir. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, mahirap. Sa South Province, hindi sinasabi ng Heavenly Cloud Sect na kaya nilang takpan ang langit gamit ang isang kamay, ngunit ito ay halos sapat na. Sino ang maglalakas loob na lumapit sa akin? Ang dapat kong isipin ngayon ay kung paano protektahan ang aking buhay. Kung hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang buhay, magiging walang kabuluhan ang puwersa ng buhay. Miss Wanir, sa palagay ko dapat tayong maghiwalay ng landas dito. Kung patuloy kang mananatili sa akin, natatakot ako na malalagay ka sa panganib, sabi ni Chinyu.
Ngumiti si Wanir at sinabing, Young Master Chin, pagkatapos ay magkikita tayong muli sa hinaharap. Magkikita tayong muli sa hinaharap, tumango rin si Chinyu at sinabi. Naghiwalay ang dalawang panig dito at doon. Walang nakakaalam kung kailan sila muling magkikita. Natagpuan ni Chinyu ang kanyang hangin na humahabol sa bisiro at nagplanong umalis sa Yang City. Chinyu. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang tumunog sa likod ni Chinyu. Lumingon siya at nakitang walang iba kundi si Chen Kang. Old Mr. Chen. Bakit ka nandito? Nagulat na tanong ni Chinyu. Lumapit si Chen Kang kay Chinyu at nagtanong sa malalim na boses, pinaplano mo bang umalis? Tumango si Chinyu at sinabing, nahanap ko na ang aura ng buhay. Oras na para umalis. Tumango si Chen Kang at dahan-daang naglabas ng maliit na garapon. Ang garapon na ito ay napakagandang nakabalot, at ito ay kumikinang sa liwanag. Kunin mo, nag-aatubili na sabi ni Chen Kang. Kinuha ni Chinyu ang garapon at nagtatakang nagtanong, ito na. Buhay Chi? Sabi ni Chen Kang sa malalim na boses. Agad namang nagulat si Chinyu. Nagmamadali niyang ibinalik ang garapon at umiling, Mr. Chen, ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko matanggap. Pinaikit ni Chen Kang ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ba't gusto mong kunin sa akin ang buhay Chi na ito kapag pumunta ka rito? Bakit nagbago ang isip mo? Mapait na tumawa si Chinyu, noon, hindi ko alam kung gaano kahalaga ang buhay na ito Chi. Simula nang pumasok ako sa bulubunduking iyon, napagtanto ko na para sa iyo, ang buhay na ito Chi ay marahil isang regalo ng buhay. Hindi mabuti para sa akin na kunin ang pagmamahal ng isang tao. Sige, bagamat hindi ko talaga kayang humiwalay dito, ang bagay na ito ay mas mahalaga sa iyo. Kunin mo na. Muling pinalamanan ni Chen Kang ang garapon sa kamay ni Chinyu. Hinawakan ni Chinyu ang garapon at saglit na nawala ng malay. Matandang Mr. Chen, mayroon ka bang anumang mga kondisyon? Tanong ni Chinyu makalipas ang ilang sandali. Ibinuka ni Chen Kang ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, walang kondisyon. Bilisan mo at umalis. Matandang Mr. Chen, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi ako tatanggi kung magagawa ko, patuloy ni Chinyu. Walang sinabi si Chen Kang. Nag-wave lang siya ng kamay at dahan-daang umalis sa lugar. Iniligpit ni Chinyu ang garapon. Umupo siya sa hangin na humahabol sa kabayong lalaki at naghanda na umalis sa Yang City. Sa totoo lang, hindi alam ni Chinyu kung saan pupunta. Sinabi niya na pupunta siya sa Gu City, ngunit kahit isang tanga ay alam na ang Gu City ay malamang na bahagi na ngayon ng Heavenly Cloud Sect. Paano siya makakabalik? Isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon na lumaban siya sa anino ng unang elder, nakaramdam si Chinyu ng bakas ng pressure. Isa lamang itong anino, ngunit napaatras si Chinyu ng ilang hakbang. Kung ang kanyang tunay na katawan ay dumating, si Chinyu ay malamang na hindi na makakalaban. Nagtataka ako kung nasaan si Changmang at ang iba pa, bulong ni Chinyu. Dumating si Chinyu makalipas ang isang taon kaysa kay Changmang at sa iba pa. Sa Changmang at sa iba pang talento, walang nakakaalam kung gaano kalaki ang kanilang pag-unlad sa isang taon. Maganda kung mahahanap natin sila, napabuntong hininga si Chinyu. Bagamat mabilis na kumalat ang balita ng pagpatay ni Chinyu kay Lingyun, ito ay limitado lamang sa South Province. Kung aalis sila sa South Province, walang makakaalam nito. Kung hindi ko talaga kaya, kailangan kong isaalang-alang ang pag-alis sa South Province, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpasya si Chinyu na pansamantalang lumapit sa organisasyon ng mga mangangaso at maghintay ng pagkakataon na kumilos. May dalawang dahilan. Ang una ay ang organisasyon ng mangangaso ay napakalapit sa Gu City, kaya maginhawang obserbahan ang sitwasyon sa Gu City at mangalap ng impormasyon. Ang pangalawang dahilan ay ang mga lumilipad na gagamba sa Green Rock Forest ay may puwersa ng buhay. Isa lang ang dahilan kung bakit hindi siya direktang bumalik sa Hunter Organization, at iyon ay ang pagkakaroon ni Zhongwu. Kung alam niya ang kinaroroonan ni Chinyu,
tiyak na iuulat niya ang balita sa sekta ng Heavenly Cloud. Kung hindi dahil sa puting bone scepter sa kanyang kamay, matagal ko na siyang napatay. Hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, sa wakas ay dumating si Chinyu malapit sa organisasyon ng mangangaso. Ito ay isang maliit na bundok. Sa bundok, mayroong isang templo na tinatawag na templo ng walang kapalaran. Ang lokasyon ng templo ng walang kapalaran ay lubhang kakaiba. Nasa gitna mismo ng Hunter Organization at Gu City. At ang bundok na ito ay napakataas. Nakatayo sa taluktok ng bundok na ito, kasama ng mapanglo na mga mata ni Chinyu, makikita ang daloy ng mga tao sa gitna. Umakyat si Chinyu hanggang sa tuktok ng bundok at pumasok sa templong walang kapalaran. Mayroon lamang 3 hanggang 5 monghe sa templo. Wala silang gaanong reaksyon sa biglaang pagdating ni Chinyu. Napasulyap lang sila at ginawa ang lahat ng gusto nila. Ikaw si Chinyu, tama ba? Magsasalita na sana si Chinyu nang magsalita ang isang monghe nang walang pakialam. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Maingat siyang umatras ng 2 hakbang at kinurot ang kanang kamao. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata, sino ka? Bakit mo ako kilala? Ang mga wanted na poster ng Heavenly Cloud Sect ay nasa lahat ng dako. Sa tingin ko mahirap na hindi malaman, dahan daw ang tumayo ang monghe at sinabi. Tumingin si Chinyu sa monghe. Ang monghe na ito ay mukhang napakakaraniwan. Kahit mag-ahit siya ng ulo, hindi siya mamumukod tangi sa karamihan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ilalantad, walang pakialam na sabi ng monghe. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Ang dati niyang tiwala ay napalitan ng pagtataksil. Paano siya mapagkakatiwalaan ni Chinyu ngayon? Chinyu Heart Ice Cold, ang katawan ay hindi rin sinasadyang naglabas ng layunin ng pagpatay. Kabanata 1339, hindi ka makakaalis. 1. Tila naramdaman ng monghe ang nakamamatay na aura sa katawan ni Chinyu. Itinaas niya ang kanyang palad, at agad na kumalat ang mga bakas ng mapayapang aura. Ang mapayapang aura na ito ay tila nagmula sa mga kanlurang rehiyon. Maari daw nitong linisin ang kaluluwa, at kahit ang demonyong pumatay ng manhid ay mahahawa. Sa ilalim ng aura na ito, nawala ang mamamatay tao na aura ni Chinyu, at isang bakas ng habag ang lumitaw sa kanyang puso. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang labanan, ito ay walang silbi. Hindi siya makagalaw. Dahil dito, napakapangit ng ekspresyon ni Chinyu. Dahan-dahan niyang niluwagan ang kanyang kamao, at maging ang kanyang ekspresyon ay naging mas palakaibigan. Pinata, huwag kang masyadong padalos-dalos, walang pakialam na sabi ng monghe. Saglit na hindi alam ni Chinyu kung paano sasagot. Ang pakiramdam na ito ay naging dahilan para hindi siya komportable. Sino ka ba talaga? Saan nanggaling ang kakaibang kapangyarihang ito? Malamig na sabi ni Chinyu. Hindi nagpaliwanag ang monghe. Pinagdikit na lang niya ang kanyang mga palad at sinabing, ang sinumang pumupunta rito ay dapat tumutok sa kabaitan. Kung mananatili o aalis, nasa iyo na. Pagkatapos sabihin ito, hindi na pinansin ng monghe si Chinyu. Hindi siya umupong nakaharap kay Chinyu. Dahan-dahan niyang pinagdikit ang mga kamay. Tumingin si Chinyu sa likod ng monghe at hindi umimik ng matagal. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, dahil sa pagbabantay, sa wakas ay pinili ni Chinyu na umalis sa lugar na ito. Pagkababa mula sa bundok, nawala ang kakaibang pakiramdam na iyon ng walang bakas. Anong mahiwagang kapangyarihan, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Hindi siya naglakas loob na lumingon at nagmamadaling umalis sa lugar na ito. Ang lugar na una niyang pinili ay tinanggihan, kaya't si Chinyu ay walang mapupuntahan kahit sandali. Ayan na siya. Nahanap ko na siya. Nang si Chinyu ay nalilito, isang boses ang biglang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagulat si Chinyu. Nang malapit na siyang makatakas, napagtanto niya na ito ay walang iba kundi sina Wen Erxiong at Wen Erxiong. Tinapik ni Chinyu ang kanyang dibdib at agad na nakahinga ng maluwag. Mabilis na naglakad ang dalawa, at sinuntok ni Wen Erxiong ang dibdib ni Chinyu. Say it. Tinitigan ni Wen si Chinyu. Nagtaka si Chinyu at nagtanong, say what? Gusto mo bang sakyan ang bisiro kung humahabol sa hangin at tumakas?
Pilit na sabi ni Wen-er. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ako interesado sa iyong bisiro na humahabol sa hangin. Kalokohan, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nagnanasa sa aking cult na humahabol sa hangin. Pulong ni Wen-er. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, sige, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Tere na sa negosyo. Paano mo ako nahanap? Itinuro ni Wen-er ang Windchaser cult at sinabing, ito ang Windchaser kong cult. Mayroon itong 24 na hour GPS system. Alam ko kung nasaan siya sa lahat ng oras. Gusto mo itong nakawin? Hindi. Biglang natauhan si Chinyu. Tumingin siya sa Windchaser na bisiro sa harap niya at bumulong, damn it actually exposed my position. Kung bumalik ka ng ilang sandali, huli na ako. Sa panahong iyon, binugbog na ako ng aking lolo, ungol ni Wen-er. Dahil doon, tumakbo siya para yakapin ang anak na humahabol sa hangin at binati ito ng mabuti. Chinyu, naging limelight ka kamakailan. Masikat ka pa sa aming dalawa. Tinapik ni Wenda ang balikat ni Chinyu. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, sa tingin mo gusto ko ba? Wala na akong mapupuntahan ngayon. Damn it, bakit hindi ka sumama sa amin? Nagkataon na maaari kang uminom sa amin, sabi ni Wenda na may malaking ngiti. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at naisip, ito ay isang magandang ideya. Kung pupunta siya sa pamilya Wen, maaari pa rin siyang humingi ng ilang impormasyon. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng Heavenly Cloud Sect? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Wenda at sinabi niya, sino ang F*** na minamaliit mo? Ang makalangit na sekta ng ulap ay nangangahas pa ring humanap ng gulo sa aking lolo. Bubugbugin siya ng aking lolo hanggang mamatay. Tama iyan, sino ang maglakas loob na kumilos ng masama sa aking lolo? Wen-er also said. Tumango si Chinyu at sinabing, basta hindi ito magdudulot ng gulo para sa inyo. Sige, let's go. Ipakikita ko sa iyo ang super luxurious manor ng pamilya Wen natin. Sabi ni Wenda habang inakbayan niya si Chinyu. Teka. Umiling si Chinyu at sinabi sa malalim na boses, kailangan mo pa akong tulungan sa isa pang bagay. Ano yon? Napakamot ng ulo si Wenda. Inilabas ni Chinyu ang kayamanan na ibinigay sa kanya ni Chen Kang. Tulungan akong ipadala ito sa auction at ibigay ito kay Ate Lin. Sabihin sa kanya na si Chen Kang ang nagbigay nito sa kanya, sabi ni Chinyu. Ibinigay ni Chen Kang ang kanyang life force kay Chinyu. Natural, hindi siya naglakas loob na kalimutan ito. Kung gayon, bakit hindi ka mag-isa? Bakit kailangan mo kaming troublemaker? Pulong ni Wenda. Umiling si Chinyu. Pinatay ko si Lingyon. Kung pupunta ako sa Gu City, natatakot akong hindi ako makalabas. Sino ang nangahas na pigilan tayo? Tiyak na pagod na silang mabuhay. Tinaman siya ng tingin ni Wenda. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Sige. Okay. Alam ko kung gaano ka kalakas. Sa anumang kaso, bilasan mo at umalis ka. Isaalang-alang mo itong isang pabor para sa akin. Pagkatapos ng maraming pangungumbinsi, sa wakas ay sumang-ayon silang dalawa ng may pag-aalinlangan. Sumakay silang tatlo sa bisirong humahabol sa hangin at sumugod patungo sa Gu City. Dumating sila malapit sa Gu City at tumalon si Chinyu mula sa bisirong humahabol sa hangin. Hihintayin kita dito. Bilasan mo, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Okay. This time, hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa. Tinala nila ang kanilang mga gamit at pumasok sa Gu City, nagmamadaling pumunta sa auction. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Wendoan sa Gu City, may isang tao sa dilim ang nakatutok na sa kanila. Tuldok. Gu City, sa loob ng imperial na palasyo. Panginoon ng lungsod, tulad ng inaasahan mo, bumalik na si Wendoan sa Gu City. Lumuhad ang isang lalaking nakasuot ng bakal at nakasuot ng general at nagsabi. Gumisi ang Panginoon ng lungsod at sinabing, dahil bumalik sila, nangangahulugan ito na natagpuan na nila si Chinyu. Panginoon ng lungsod, dapat na ba natin silang hulihin ngayon? Tanong ng general.
Malamig na sinulyapan sila ng Panginoon ng lungsod at sinabing, nababaliw na ba kayo? Kung alam ni Wen Wanli na nahuli natin ang kanyang apo, madadamay ang buong lungsod ng Go. Walang lakas ng loob na magsalita ang general at tahimik na naghintay sa utos ng Panginoon ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sinabi ng Panginoon ng lungsod, patuloy na bantayan siya sa dilim. Hanggat binabantayan natin sila, tiyak na mahahanap natin si Chinyu. Oo. Tuldok tuldok tuldok. Malapit sa Gu City, inip na naghihintay si Chinyu kay Wen Doan-er. Noong una ay gusto niyang gamitin ang mapanglo na mata ng Diyos para suriin ang sitwasyon, ngunit natatakot siyang mapansin ng mga nangungunang eksperto sa Gu City, kaya pinili niyang sumuko sa huli. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, mahabang panahon na ang lumipas. Makalipas ang halos 3 oras, si Wenda at Wen-er ay nagmamayabang palabas ng Gu City. Paano ito? Pinigyan mo ba siya? Mabilis na tanong ni Chinyu. Tinapik ni Wenda ang kanyang dibdib at sinabing, may ginagawa ako, huwag kang mag-alala. Pinigyan ko siya ng personal. Tumango si Chinyu at sinabi, pagkatapos ay bilasan mo at umalis. Masama ang pakiramdam ko. Natatakot akong hindi ka makakapunta. Sa oras na ito, ang mga figure ay sumisira sa espasyo at biglang lumitaw. Kabanata 1340, ang mapanganib na Wenda. 1. Sa kalawakan, ang mga tao ay patuloy na naglalakad palabas. 1, 2, 3. Mayroong halos 100 tao sa kabuuan. Pinalibutan nila si Chinyu ng mahigpit na walang paraan para makatakas sila. Ang mga ekspresyon ni Wenda at Wen-er ay agad na naging lubhang hindi magandang tingnan. Nag-aalala siyang tumingin kay Chinyu, sinabi niya, damn it, Chinyu, hindi namin dinala ito dito. Hindi namin alam kung saan nagtatago ang mga yingbi na ito. Hindi namin sila nakita. Tumango si Chinyu at sinabing, syempre, alam kong hindi kayo iyon. Ang kawalan ko ng pag-iisip. Ito marahil ang ginawa ng Panginoon ng lungsod ng Gu City. Ang isang tao na maaaring kontrolin ang isang lungsod ay natural na lubos na nagpaplano. Ang pinuno ay isang makapangyarihang figure. Ang kanyang lakas ay talagang umabot sa isang nakakatakot na late stage na makapangyarihang figure. Ito na marahil ang pinakamalakas na ekspertong nakilala ni Chinyu. Nagpapadala ng napakaraming makapangyarihang tao para hulihin ako, talagang mataas ang tingin mo sa akin, malamig na sabi ni Chinyu. Dahil nagawa mong patayin si Lingyon, natural na may kakayahan ka. Kung hindi ka magpapadala ng mas maraming tao, paano kita masusupel? Malamig na sabi ng pinuno. Pinono niya ang grupo at malamig na tumingin kay Chinyu. Aalisin ka ba namin, o susundan mo kami pabalik? Kinulat ni Chinyu ang kanyang kanang kamao at ninisyan. Kahit nabawiin mo ako, natatakot ako na kailangan mong magbayad ng isang presyo. Habang nagsasalita siya, direktang isinaaktibo ni Chinyu ang ikalimang antas ng diskarte sa pakikipaglaban sa salita, naghahanda na lumaban hanggang kamatayan. HMPH. Napakatigas ng ulo mo. Ang makapangyarihang figure na ito sa huling yugto ay naglakad patungo kay Chinyu. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Wenda palabas. Umarang siya sa harap ni Chinyu at galit na sumigaw, F***CK, bilasan mo at mawala ka. Kung hindi, tatawagan ko ang lolo ko para bugbugin ka hanggang mamatay. Sumulyap kay Big Wen ang late stage na makapangyarihang figure na iyon at malamig na sinabi, Big Wen, walang makakapigil sa usapin ngayon. Ipinapayo ko sa iyo na huwag magdala ng gulo sa iyong sarili. Kinagat ni Big Wen ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon, subukan mong patayin ako. Malamig na ngumuso ang makapangyarihang ito at bahagyang napangiwi. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ng Panginoon ng lungsod na anuman ang mangyari, hindi niya maaaring saktan si Big Wen-er, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng hakbang laban sa 2 taong ito. Si Big Wen-er ay tumayo din sa sandaling ito. Tumayo sila sa harap ni Chinyu at hindi pinahintulutan ng sinuman na lumapit. Men. Sa pagkakataong ito, nagsalita ang makapangyarihang iyon. Ay drag ang 2 kapatid na ito ng pamilya Wen sa gilid. Oo. Mabilis na lumabas ang ilang tao at naglakad patungo kay Wen-er.
King Dare. Agad na nabalisa ang magkapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya na silang ibalik si Chinyu. Kaya naman, hindi naging hadlang ang mga salita ng magkapatid na gumawa ng kahit kalahating hakbang. Kalimutan mo na ito. Hindi mo kailangang pakialaman ang bagay na ito. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Chinyu. Kinaladkad niya sina Wenda at Wen'er sa likod niya at malamig na sinabi, hayaan mo akong hawakan ito ng mag-isa. Chinyu? Ikaw. Ang ekspresyon ni Wenda ay sobrang pangit. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi direktang dinala dito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Ngumiti si Chinyu at sinabing, ayos lang. Ito ang buhay ko. At saka, baka hindi ako mamatay. Ito ay para sa pinakamahusay. Ito ay nakakatipid ng maraming problema. Malamig din na sabi ng makapangyarihang ekspertong iyon. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kanang kamao, na kumikinang sa liwanag. Hayaan mo akong makita kung gaano kakalakas sa huling yugto ng makapangyarihang kaharian ng pag-iral. Pagkatapos sumigaw ni Chinyu, diretso siyang umaban. Hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Ang huling yugto ng makapangyarihang pag-iral ay malamig na umungol. Itinaas niya ang kanyang palad at biglang diniin si Chinyu. Sa isang iglap, gumuho ang lupa, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang direktang bumagsak kay Chinyu. Mamatay. Paulit-ulit na umuungal si Chinyu, hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Ang mga galaw ng dalawa ay marahas na nagbanggaan sa sandaling ito, at isang nakakatakot na pagsabog ang lumabas. Ngunit ang nakakagulat ay ang diskarte ng makapangyarihang figure sa huling yugto ay talagang nabasag ng suntok ni Chinyu. Ang mas nakakagulat ay ang kanang kamao ni Chinyu ay hindi man lang nasira. Ang antas ng katigasan ng katawan na ito ay malamang na lumampas sa mga limitasyon ng isang makapangyarihang figure. Hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ng late-stage Almighty. Hindi niya inaasahan na may ganoong kakayahan si Chinyu. Tulad ng inaasahan sa taong pumatay kay Lingyon. Siya ay may kakayahan, malamig na sabi ng huling yugto ng makapangyarihan. Medyo nag-aalala rin si Chinyu. Ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng isang late-stage Almighty at isang mid-stage na Almighty ay hindi maihahambing. Kahit na mayroon siyang ikalimang antas ng formula ng pakikipaglaban, napakabigat pa rin nito. Halika at subukang muli. Ang makapangyarihang figure na iyon sa huling yugto ay dahan-daang nagtaas ng kanyang kamay, at isang walang katapusang aura ang namuo. Ang aura na ito ay bumuo ng isang maliit na puyo ng tubig sa kanyang palad, at ang malawak at makapangyarihang enerhiya ay baliw na umikot. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng takot. Halika, tingnan ko kung ilang beses ka pang magtatagal, malamig na sabi ng makapangyarihang tao. Mahigpit na kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao, inayos ang kanyang aura sa sukdulan. Ang kanyang kamao ay kumikinang sa sobrang ningning. Sa sandaling ito ay tulad ng isang maliit na araw. Halika. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, naghahanda na gawin ang hakbang na ito. Boom! Walang ibang sinabi ang makapangyarihang iyon at itinama ang kanyang palad kay Chinyu. Ang walang katapusang enerhiya ay sumabog sa isang iglap, direktang dumidiin patungo sa katawan ni Chinyu. Sa sandaling ito, biglang dumaan ang isang figure at humarang sa harap ni Chinyu. Pagtingin sa ibaba, si Wenda talaga. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Gusto niyang itulak si Wenda, pero huli na ang lahat.